Palaisipan pa rin sa mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng military helicopter sa Tanay, Rizal kahapon. Sa kabila nito, binigyang pugay kanina ng Air Force ang 3 nasawi sa pagbagsak ng helicopter. May report si Marisol Abduraman. Bandang alas 3 ng hapon kahapon nang bumagsak ang UH-1D8649 helicopter sa bakanteng lote ng Barangay Sampaloc sa Tanay, Rizal. Pumupugak po siya, yung parang nawawalan po siya ng gas. Hanggang sa huminto na po yung makina, kaya po bumagsak na po siya dyan. Diretso, pagbagsak niya, biglang liyab na po. Medyo umuusok-usok na nga po yung helicopter, tapos po hindi kami masyado makalapit kasi nga gawa ng pinapalis nga po kami. At may pumuputok-putok pa nga po . 3 ang nasawi sa pagbagsak. Ang pilot in command na si Captain Christian Paul Litan, crew chief na si Sergeant Byron Tolosa at guarder na si Airman First Class Joseph De Leon. Sugat na naman ang lone survivor na si First Lieutenant Cesar Rimas na agad dinala sa Viluna Hospital. Ayon sa militar, pabalik na noon ang helicopter sa Camp Kapinpin mula sa isang training para sa air-to-ground rescue and disaster. Yung activities po nila tapos na. So siguro umikot lang for then paland na sana. Then yun yung nangyari. Sa kabila ng trahedya, itinuloy pa rin ang huling araw ng training. We are very saddened with what happened. But ganun lang naman sa life ng sundalo, sa buhay ng sundalo may risks talaga. So may mga pagkakataon na nangyayari itong mga hindi inaasahan. Inaalam naman ng mga otoridad kung ang nag-crash na helicopter ay isa sa mga biniling aircraft ng DND at AFP noong Administrasyong Aquino. Nabalot ito ng kontrobersya dahil sa alegasyong may irregularity umano sa bidding ng mga chopper. Sa pagdinig sa Senado noong 2015, lumutang ang isyong depektibo raw ang mga biniling helicopter. Sa ngayon, grounded muna ang mga UH-1D helicopter ng Philippine Air Force. That is part of our standard operating procedure na pag may nangyaring discrepancy sa isang aircraft, isang helicopter natin, automatic yung the likes of the aircraft will also be grounded or will be subjected for immediate inspection. Papayagan lang daw itong lumipad pagkatapos ng masusing inspeksyon. Kabilang sa mga anggulong tinitingnan ng Air Force ang weather condition, mga peligrosong elemento sa kapaligiran at kondisyon ng makina. Malit daw ang tsansang nagkaroon ng pilot error dahil iisang pattern ang ginawang paglipad ng helicopter at veterano ang mga sakay nito. Tila iniwas pangaro ng piloto sa mga kabahayan ang kanilang pagbagsak. Fortunately, again, si Lieutenant Rimas is alive. He's already stable and he will be a very big part of the investigation because siya yung actual na nandoon . Alam niya kung anong nangyari. Aminado naman ang Air Force na nahihirapan sila sa pag-imbestiga, lalo pat wasak na wasak ang helicopter. Kasabay ng paggulong ng investigasyon, binigyang pugay kanina ng Air Force ang nasawing piloto at crew member ng bumagsak na helicopter. Dinala na sa Batangas si Captain Litan, ang pilot in command ng helicopter. Sa Pangasinan naman dinala si Airman First Class De Leon at si Staff Sergeant Tolosa sa Metro Manila ang burol. Bago ang pagbagsak ng UAE helicopter sa Tanay, Rizal, ilang government aircraft na rin ang naitalang bumagsak. November 2016, nag-crash landing sa Palawan ang isang Sokol helicopter ng gobyerno. 2 ang sugatan. Noong 2003 hanggang 2005, gayon din noong 2007 at 2011. 7 UAE helicopter din ang naaksidente. Kabilang dito ang nag-crash sa Gabaldon, Nueva Ecija, kung saan siyam ang nasawi kabilang ang dating direktor ng FIVOX. April 2009, na mag-crash naman sa boundary ng Benguet at Ifugao ang isang presidential chopper. Patay ang lahat ng 8 sakay nito. Marisol Abduraman, GMA News.